Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, nakita nyo na ba yung inireveal ng attorney ng mag-asawang Diskaya to the point na dinuro-duro niya na doon itong si Senator Rodante Marcoleta. Alam nyo naman kasi diba na naimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee, diba? Itong mag-asawang Diskaya. And then, diba, na i-reveal na mayroon pong mga kasamang kongresista, diba, na involved dito nga po sa flood control anomalies, which is, they mentioned it before, diba, na-mention nila. Pero, ito kasi yung nakakapagtaka, diba, yung pinoint out natin, meron bang selective amnesia itong mag-asawang Diskaya? Bakit taong 2022 onwards lang ang kanilang binabanggit? Like, diba, naging top contractor sila and first nilang manalo sa bidding taong 2016. Uulitin ko sa inyo mga minamahal, 2012, nag-apply sila, diba, as a bidders ng administrasyon ni former President Aquino. Pero hindi sila natanggap. Diba? Natanggap sila taong 2016 sa panahon ni former President Duterte and it turns out naging top contractor pa sila. Nakakakuha ng favoritism, 'di ba? Dito nga po sa dating administration. And then, 'di ba, magtataka ka na bakit sa hearing ni Senator Rodante Marcoleta, bakit taong 2022 lang ang binabanggit onwards? Doon magtataka tayo, like sabi ko nga sa nakaraang vlog ko, meron ba tong ghostwriter? Binriefing ba to bago pumunta ng Senado? Sino ba yung ghostwriter na to? Posible din si Marcoleta. Ayan nga yung haka-haka natin. And then it turns out, mga minamahal, na utos naman talaga ni Senator Rodante Marcoleta according, hindi yan sa atin ang galing according sa attorney ng mga Diskaya na si attorney Samaniego. So, yung attorney na mismo ng mag-asawang Diskaya ang nag-reveal na, syempre, nabash yung mag-asawa na nagkaroon daw ng selective amnesia. So, bakit yung ibabash itong yun lang naman yung hinihingi ng Senate Blue Ribbon Committee 2022 onwards. Di kung hingin yung 2016, di ibibigay namin. So, actually, at first, medyo, I feel sorry, diba? Kasi parang nabash natin ng mga Diskaya na kasalanan naman din pala ng dating chairperson ng Blue Ribbon Committee, which is itong si Rodante Marcoleta. Kasi yan lang naman yung instruction kasi kahit nga din naman talaga ako. Kung ano lang din naman yung iutos sa akin, malamang yun lang din naman talaga ang gagawin ko. Pero mali kasi ang ginawa ni Senator Rodante Marcoleta na yung iuutos niya lang ay taong 2022. Like parang tinitira niya lang doon, gusto niya lang ipitin, gusto niya lang gipitin yung panahon ni President Bongbong Marcos, which is mali. 'Di ba, kung talagang para nga sa mamamayang Pilipino, hindi ka dapat selective. 'Di ba? Hindi ka dapat yung may kinakatigan, pinapanigan, 'di ba? Yung dahil lang meron kang kaibigan, ayaw mo matamaan, kaya ito na lang, 'di ba? Yung kaaway mo na lang, hindi ganoon, 'di ba? So anyway, meron ako sa inyong ipapanood na video. Ito, pakita ko sa inyo, mga minamahal. Sabi lang ng Senado sa invitation nila, July 2022 to present. Bakit naman siya lalabas doon? Yun lang ho yung hinihingi ng Senado Ngayon, kung hihingi ulit ang Senado at ng Congress, siguro yun yung tamang panahon para magsabi siya. Pero naungkat na yung sabi lang ng... Okay, narinig ninyo, July. Kasi nung June, June 2022, Duterte era pa yun. So, July. So, talagang ang pinapoint out lang talaga dito ni Senator Rodante Marcoleta, 'di ba, ay ang panahon ni President Bongbong Marcos. Like, ito yung pinakaunang question ko kasi, bakit G kayo sa administrasyon ni PBBM? Itong si President Bongbong Marcos, open naman siya para pag-usapan yung mga korupsyon sa kanyang administrasyon, sa kanyang panahon. 'Di ba? Dito nga po sa Executive Order 94, 'di ba? A decade. Yun po yung pinapaimbestigahan 10 years ago. Kasama na, including yung kanyang administrasyon. So, hindi nyo ba nakukuha yung punto na napaka-open ng ating presidente? So, bakit nyo pa kailangang ipitin? 'Di ba? Bakit nyo pa kailangang gipitin? Si PBBM na mismo ang nagsabi na papaimbestigahan niya ang flood control anomalies simula sa panahon ng 2015. So meaning 10 years ago, nandoon pa ang administrasyon ni former President Aquino.
'Di ba? So, hindi mo na kailangan siyang gipitin, hindi mo na siya kailangang ipitin or pilipitin dyan na meron siyang kinalaman sa corruption dahil siya na mismo ang nagsabi at gumawa ng executive order, 'di ba? Para imbestigahan ang corruption sa panahon niya, hindi lang sa panahon ni Digong Bagco, sa panahon ni former President Aquino. So, ano yung pumapasok sa utak ninyo? My goodness. 'Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Alam nyo, kung ako yung tatanungin, dapat itong si Senator Rodante Marcoleta, imbestigahan din eh. 'Di ba? Dito sa flood control anomalies. Kasi parang, why they are afraid na pag-usapan ng panahon ng 2016. Kasi, Senator nung panahon na yon, si Senator Rodante Marcoleta, natatakot ba na pag-usapan or baka madamay ka? 'Di ba? Or baka may ginawa kang anomalya din noon. Baka lang naman, nagtatanong lang tayo, kung kaya takot na takot kayong pag-usapan ang panahon ni former President Duterte kasi isa ka sa nagbenepisyo kung totoo man. 'Di ba? Baka isa ka sa nagbenepisyo. Kasi may mga ganun eh. Parang takot sila sa sarili nilang mga multo. Kaya ba, gusto ninyong buwagin agad ang, ang pagiging Senate President ni Tito Soto? Kaya ba parang meron tayong naririnig na mga balita na ginaji kayo na sirain at buwagin ngayon ang Senado? For what reason? Dahil ba itutuloy ni Senator Tito Soto ang pag-iimbestiga sa kapwa niya mga senador? Natatakot kayo sa sarili ninyong mga multo kung kaya't gusto na ninyong palitan agad ang kakaupo pa lamang Senate President? 'Di ba? Actually, hindi naman mauupo sa Senate Blue Ribbon Committee itong si Senator Rodante Marcoleta kung hindi dahil kay Quezzo. 'Di ba? Syempre, para makakuha ng enough votes itong si Chis Escudero, syempre, kailangan niyang umanib dito sa Duterte Block at makakuha ng boto. Ang problema, okay, nakakuha ng boto, pero nag-triggered naman lahat ng ito nung pinag-usapan yung budget insertion kasi nasira, lumagapak ang image ng Senado. Kita ninyo sa recent survey, gaano kataas ang inilagapak? Samantalang yung House of Representatives tumaas for the first time in the history. 'Di ba, na umangat kasi yung history kasi ng Congress, mga minamahal, binabrand nila yung House of Representatives na mga buaya, 'di ba? So ngayon, yung Senado naman white horse, 'di ba? Pero sa panahon na ni President Bongbong Marcos, yung mga senador kasi natin, parang merong mga something, merong mga tinatago, merong mga pinapanigan, nagpapagawa ng hearing nang wala naman sa ayos, 'di ba? For example, kay Senator Bato de la Rosa, hearing niya PDEA leaks, 'di ba, na si PBBM daw nagdodroga. O tapos yung kanyang informants ay yung kanyang testigo, yung kalbo. 'Di ba? Yung kalbo naman hindi naman masabi yung kanyang informant. 'Di ba? So sa madaling sabi, parang modus na hearing para lang yurakin ang imahe ni President Bongbong Marcos. So madami diyan mga hearing talaga na literal na modus. Meron pa nga yung katulong na dapat sana pang DSWD lang na hearing, dinala pa dyan sa Senado. So, 'di ba? Kaya bumaba ang image ng Senado kasi merong ibang mga senador na magkanong isang hearing, 200,000. 'Di ba? Parang pera-pera lang. Tapos ang iba, paglilinis ang sarili nilang mga bakuran. Like, okay, para kahit sabihin ko na mayroon man kunong ginawa, kahit wala naman. So, doon nagkaroon ng madaming reason kung bakit bumaba ang imahe ng Senado. Nagigets ninyo, mga minamahal? And sa mga hearing na naganap, patungkol nga po dito sa impeachment trial, 'di ba, sa lower chamber, tumaas naman ang image ng lower chamber dahil pata sila. Wala silang biases, 'di ba? Lahat ini-invite nila, lahat tinatanong nila. Ngayon, dito naman sa part na dito sa Infracom, 'di ba? Patungkol sa flood control anomalies, medyo hindi lang ako sang-ayon dito sa lower chamber ng slide. Pero hindi ko sinasabing totally na madumi sila. Kasi ang ginagawa ng mga senador, dahil nabisto na sila, pati itong mga kongresista, nagtitirahan na lang sila. Kaya kailangan pa din natin ng independent commission. 'Di ba? Yung independent commission na mag-iimbestiga tungkol nga po dito sa flood control projects nang hindi hindi kasama ang ibang mga public officials. So, ngayon, sa nakita natin sa in-reveal ni attorney, sino tong attorney na to?
Attorney Samaniego, mapapansin natin na mayroong bias, mayroong kinakatigan itong si Senator Marcoleta, and this should not be tolerated. Hindi ako agree na ganito yung kinds of system na meron ang Senado. Dahil kaibigan niya si ganito, meron siyang kinakatigan. Dahil kaibigan niya si ganito, meron siyang kinakampiyan. Mali yun. Nagigets din yung mga minamahal, sobrang mali yun, nakaka-offend. Hindi lang sa mga nanonood, pati na din sa pera ng mamamayang Pilipino. Like, harap-harapan nyo kaming niloloko na hindi naman namin deserve yun. Ang deserve namin, yung totoong katotohanan, the truth. Diba? And dito naman sa mga diskaya, alam niyo, the truth will set you free. Hindi nyo pwedeng dagdagan ang kasalanan ninyo. Kasi habang dinadagdagan ninyo ang kasalanan ninyo, mas lalo kayong nababaon. Diba? Umamin na lang kayo sa katotohanan. Diba? So, alright, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi ninyo? So, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. Mga minamahal, and also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. So, by the way, kita-kita tayo September 21. Yan, mambudo lang tayo doon sa gagawing rally ng ibang mga DDS ko. No? Tingnan natin, magko-cover tayo doon. 'Di ba? So, yun lamang po at ingat, mga kababayan.